Yeah. And ito yung major accomplishment nyo. Ito guys, yung major accomplishment nyo is para magkakaroon kayo ng lakas ng loob, no? So, yun naman yung accomplishment nyo. Para maglalakas loob kayo to finally, no, na parang gawin yung mga bagay na gusto nyo. Although, kumbaga, mag-iipon kayo ng lakas ng loob, no? Kasi nga yung iba sa inyo, sabi ko nga, nagdududa, magulo yung isip, no? Pero dadating din yung time ngayong buwan na parang iiponin nyo yung lakas ng loob nyo para gawin yung mga bagay na gusto nyo, mga kapiksi. Parang i-challenge nyo din yung sarili nyo. Hello guys, hello Capricorn. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in guys para ngayong November para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. If in case na hindi kayo nakaresonate dun sa ating monthly taroscope guys for November, panoorin nyo tong video na to, baka nandito yung energy nyo guys. So, unahin natin tong deck na to, mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe para sa inyo. So, una, meron tayong forgiveness, mga kapiksi. Okay? So, ibig sabihin, guys, matutong magpatawad, no? Para mawala, guys, yung mga negative emotions sa puso natin. Kasi kapag yung mga negative emotions, guys, nagiging balakid yan sa ating buhay, sa ating kasiyahan, sa ating kasiyahan, kaligayahan, kapayapaan, and even sa kasaganaan, mga kapiksi. So, yung mga negative emotions, guys, anger, hatred, resentment, grudges, yung mga stress, mga worries, mga anxieties, guys, no, lahat yon kailangan nating i-let go, kailangan nating alisin, mga kapiksi. And especially yung galit, no, nawawala yon sa pamamagitan ng forgiveness, guys. Okay? So, don't be too hard on yourself, mga kapiksi. Hindi nyo deserve na masaktan ng paulit-ulit dahil lang sa mga nangyari sa inyong nakaraan, guys. Okay? So, matutong magpatawad, Capricorn. Another message for you guys. Wow! So, meron tayong soulmates energy, mga kapiksi. So, this will not resonate with all guys, but if you feel like this is resonating with you, then that's the message, okay? For some of you guys, kung kayo ay mga single, mga looking for a relationship, guys, ito yung ibig sabihin nito, maaring dumating or paparating sa inyo ang soulmate na nakatadhana para sa inyo, mga kapiksi. And for some of you naman, guys, kung kayo ay meron ng partner or specific person and malakas yung attraction nyo sa isa't isa, then most definitely baka yung person nyo, baka siya na yung soulmate nyo, guys, okay? Pero when it comes to relationship, maganda yung ganitong klaseng energy, mga kapiksi. And another message, Capricorn, commitment, okay? So, saktong-sakto talaga, mga kapiksi. So, eto guys, pwedeng pag sinabing commitment, no, maaring kung kayo ay single, guys, maaring manligaw sa inyo itong person na to para magkaroon ng committed na relationship. Hindi lang situationship, kundi kundi relationship talaga, guys, okay? And kung kayo naman ay nasa existing relationship na, guys, ibig sabihin talagang tinutupad ng person mo or tinutupad nyo sa isa't isa yung mga pangako nyo para sa isang matibay na pagsasama, guys. So, this is a very harmonious relationship, mga kapiksi. Pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin, guys. So, mga pampabalisa, pampamis, pampamahal, yan, pampaloyal, yan, para talagang tumibay yung inyong relationship, pagsasama ng inyong person, Capricorn. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. Shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy nyo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng hard work style relationship, and paano pabalikin sa extrovert breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, Aventurin tsaka sa Turing, yung recommended ko, may makikita kayong mga links sa description box guys. So, Capricorn, kayo ay represent ng Queen of Pentacles. Kung ano na lang yung makaresonate, take that message. Hindi lahat mag-resonate. So, yung unang card natin, guys, ito yung current self nyo, no? So, yung energy nyo, guys, marami kayong conflict. Pwedeng meron kayong conflict sa ibang tao or meron kayong conflict sa sarili nyo. You have a lot of conflicting thoughts, mga kapiksi. Ibig sabihin, masyado kayong maraming iniisip. Pwedeng aligaga kayo, pwedeng balisa kayo, guys. Or pwedeng marami kayong masyadong plano, tapos parang hindi kayo makapag-desisyon dun sa plano nyo, mga kapiksi, kung ano yung ipopursue nyo or kung ano yung ipopush nyo sa buhay nyo. So, medyo, in short guys, medyo naguguluhan kayo sa mga bagay-bagay. Okay? Again, pwedeng naguguluhan kayo sa sarili nyo or pwedeng naguguluhan kayo sa another person involved sa buhay nyo. Yung theme of the month nyo guys, kahit na naguguluhan kayo, parang nag-chill lang din naman kayo, mga pixie. Kumbaga, ayaw nyong persahin din, no? Ayaw nyong persahin yung mga bagay-bagay. You want things to happen naturally sa buhay nyo, mga kapiksi. And parang ang motto nyo guys, kung para sa inyo, kundi para sa inyo, hindi para sa inyo. Parang ganun, no? So, parang inaantay nyo lang. Hindi ko nararamdaman yung pagkakaroon ng initiative sa inyo. And parang, kumbaga, parang sa inyo, inaantay nyo lang kung kailan ibigay ni Lord, ganyan. So, yeah, very chill, very relaxed, guys. And ito naman, yung key goal na gusto nyong i-pursue, gusto nyo rin namang i-pursue yung mga plano nyo sa buhay, mga kapiksi, no? Pero parang may pag-aalinlangan. Parang pwedeng hindi pa kayo prepared, guys. Or parang hindi pa masyadong confident, no? Na i-push nyo yung mga bagay na gusto nyo sa buhay. Pero may mga plano kayo, may mga iniisip kayo. Sobrang dami nyo nga iniisip actually, okay? So, yeah. Siguro kailangan nyo lang ng konting push, mga kapiksi. And eto guys, yung obstacle na kailangan nyo i-overcome. Yung iba sa nyo guys, tinatamad, lazy, tinatamad, walang inspirasyon, walang motivation. Yung iba sa nyo nasanay na sa comfort zone nyo. And okay lang naman yun guys. I mean, kaya nga siya tinawag ng comfort zone kasi komportable kayo guys, no? Pero kung gusto nyong umunlad at umasenso sa buhay, syempre nasa labas yan ng comfort zone, mga kapiksi. Okay? So, yung kailangan nyong ma-overcome yung pagiging tamad guys. Although hindi naman lahat, no? Yung iba lang sa inyo. So, yeah. And ito yung major accomplishment nyo. Ito guys, yung major accomplishment nyo is para magkakaroon kayo ng lakas ng loob, no? So, yun naman yung accomplishment nyo. Para maglalakas loob kayo to finally, no, na parang gawin yung mga bagay na gusto nyo. Although, kumbaga, mag-iipon kayo ng lakas ng loob, no? Kasi nga yung iba sa inyo, sabi ko nga, nagdududa, magulo yung isip, no? Pero dadating din yung time ngayong buwan na parang iiponin nyo yung lakas ng loob nyo para gawin yung mga bagay na gusto nyo, mga kapiksi. Parang i-challenge nyo din yung sarili nyo. And parang sasabihin nyo sa sarili nyo na, sige na nga, kung nagawa ng iba, magagawa ko rin. Yung mga ganun, okay? And ito naman guys, what to avoid. Ito yung mga ang kailangan nyong iwasan guys, yung pagiging easy-go-lucky, pa-easy-easy sa buhay. Although wala namang masama guys na mag-chill, mag-relax, no? Pero yung masobrahan ba? Yung masobrahan na parang lumilipas na yung mga panahon na walang kinahihinatnan yung buhay dahil sa sobrang pagiging easy-easy sa buhay.
I mean, it's your life, no? Syempre, kung gusto nyo magpa-easy-easy, it's your life, mga kapiksi. Pero if you want to have like a very stable na future, di ba? Na worry-free, syempre, kailangan nyo mag-effort now. So, yun lang yung mga kailangan nyo. Kumbaga, okay lang naman mag-happy-happy, wag lang masyadong sobrahan, guys, no? Wag lang masyadong sobrahan. Kasi, magiging vision na yan kapag labis-labis. And ito naman yung mga kailangan nyo i-embrace or yakapin, yung mga competition, guys. Kasi yung competition, it's part of our society, and ang maganda dun sa mga competition is it will bring out the best in you. Marirealize mo na meron ka pa palang ibubuga, at saka matututo ka rin sa mga competition, guys, kasi makikita mo yung mga best practices ng ibang tao. Marirealize mo na yun nga, at saka parang ma-inspire ka rin sa kanila na kung nagagawa nila, magagawa mo rin, diba? Kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina. And ito naman, where to find support. May taong nagmamahal sa iyo actually, no? So itong sinasabi natin na soulmate, no? Yan yung taong susuporta sa inyo, mga kapiksi, and very committed siya sa pagbibigay ng support sa iyo, na hindi kanya iiwan. Kumbaga, iwanan ka na ng lahat, pero siya hindi kanya iiwan. So maswerte ka na meron kang specific person na nagmamahal sa inyo, Capricorn. And ito naman, advice and encouragement, mga kapiksi. May mga problema, may mga challenges, may mga pagsubok na maaring dumating sa inyo. And normal yan, guys. Bahagi ng buhay yan. So, yung mga pagsubok na yan, guys, ito rin yung mga magpapalakas sa'yo, magpapatatag sa'yo, no? Sabi ko nga, bahagi ng buhay. Ito yung pamamaraan ni universe para matuto tayo ng leksyon sa buhay. So, huwag kayong panghinaan ng loob kung nakaka-experience kayo ng mga problema. Sabihin nyo lang sa sarili nyo, this too shall pass, lilipas din ito, malalampasan ko rin ito, okay? And then, after each problem, after each challenge, guys, magle-level up kayo, no? Mararamdaman nyo yan, okay, nakayanan ko, okay, what's next, anong susunod? So, yung mga susunod, makakayanan nyo rin ulit, mga kapiksi, and mas magiging strong and malakas pa kayo, okay? Alright. So, yan yung inyong reading, mga kapiksi. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. And ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.